ipatawag si nanay o katong laki. May flag raising sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong husband niya, yung lalaki. Kay dili ko no pwede o dili ni Paris kay di ko no mikasaka sa arka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. Noe. Hindi pwedeng walang kapares dahil pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat, parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Well, dagang salamat, Jane. Ha? Baka mamaya may mga tanong pa sa iyo. Pero ngayon pa lang, maraming salamat sa pagsasalita mo sa amin. Alang-alang sa sarili mo at sa ibang mga bata pa na tumakas at yung mga maraming bata pa na nando doon. Dagang salamat Jane, kung ma-imagine. Jane? Mr. Chair. yung lahat, tagang gipanulting mo diri karon wala nagtudlo kanimo ni ana. Ay, ako Tinuod na ang ikaw ray ako mismo yung doon nila doon. wala nagtudlo ha. Oo, kay gusto mo. Yung lahat ng sinasabi mo ngayon, walang nagtuturo sa iyo na sabihin mo yan. Wala. Lahat yan base sa iyong personal experience. Dili man ko kasubay o buya na agihan. Hindi ako makakapagsabi, Your Honor, ko hindi ko nadaanan. Okay, thank you, James. Salamat. Salamat kayo, Mr. Chair. Ako rin po ay talagang buong pusong naniniwala sa sinabi ng mga bata dahil talagang tumakas sila sa kanilang eksperyensya. At yun ay kinikwento nila sa atin kahit napakahirap nilang sabihin yung kanilang pinagdaanan. At may kasabihan nga po tayo na the truth will set us free. At nagpapasalamat ako sa mga bata. Namumuno sila sa atin sa ganitong gawain. Kaya maraming salamat sa inyo. Mr. Chair, let me just quickly confirm yung ilang mga puntong ito sa isa namang adult na dating miyembro ng SBSI. Gusto ko pong tanungin si Mark Berhel Gaisano. Mark, kung maaari kang lumapit. Palihog. Mr. Chair, nakapag-oath din po si Mark Berhel Gaisano kanina. Mark, kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Agila, yung elite army ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At kailan ka po umalis sa kapihan? Last year, August 2022. Yung kapatid mo rin, ay ipinakasal ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. At ilang taon po yung kapatid nyo nung ipinakasal siya? 12 years old. So 12 years old. Kumbaga, dumaan din siya sa prosesong sinabi ni Elias Jane. Yes, ma'am. Mark, excuse me. Yes, Mr. Chair. Pwede mo tanggalin muna para klaro sa microphone. Thank you. Okay, sir. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. At kinukumpirma mo ba yung kwento ni Elias Jane tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan? Opo, ma'am. Kasi kami yung seguridad noon. Kaya saksi ako. At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? 12 pataas, ma'am. Yung mga lalaki naman pong ipinakakasal? May 18 pataas, ma'am. Mark, ano naman po yung konseptong sinabi ni Elias Jane na adios? Kanang, Okay lang po magsariling lengguwahe and then papatulong po kami kay Attorney Ruth mag-translate. kanang mag-adjust, ma'am. Kanang dili sila magkasinabot sa isang asawa o bana. Kanang uya mo musugot na kamo mag-sex na adjust na siya, ma'am. Yung adios ay yung hindi magkakaintindihan yung husband at wife. At Yung hindi nagsisex, ma'am. hindi nagsisex, Your Honor. At anong ginagawa dun sa mga batang ayaw
makipagtalik, ayaw makipag-sex, o ayaw magpakasal. Pinipilit po talaga ma'am na sila ay ikasal. Ganun ma'am. Tapos, kanang Relax ka lang, relax lang. Okay lang. ang bisag dili mo sugot ang minor de edad ma'am, piliton gud sila na minjoon kay suko naman lagi na sa Dios. So, kahit na hindi mo pumapayag yung minor, pilit na pinakasal kasi sugo ng Diyos. So kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal. Yes ma'am. Kasi may naman gani ko yung nasaksihan ma'am na ang usa ka babae midagan. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay tumakbo. Tapos gigukod na mo sa akong sa kakauban na Agila Squad. Nya gigukod dito siya ma'am. So we ran after her and we dragged her, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos, anong nangyari? Kinasal talaga siya. Ikasal siya, ikasal. So kinasal talaga siya. Tapos ang pagka magkasal sir, sa tanan na pares ni Ja, pero sa kay line by line mo na siya, magunad sa ang babae magunad sa 12 up to 12 pataas, ang lalaki po 18 pataas. Tapos magsisilik yan si Senior, Your Honor, si uban niya, si kasama niya si Janet Aho, Roselia Sanico at saka si Karen Sanico. Andyan na sir. Sila yung dalawang babae sir. Yan si Janet Aho at si Roselia Aho. Sisilik sila ng babae at lalaki at tapos sasabihin nila ni Senior na yan sila Senior, ipalis mo, ganun. Tapos agree din si Senior sir. So, una is line by line yung babae na from 12 up ang ages, yung mga lalaki 18 up. Tapos, through the assistance of Janet Aho, Rosalie Sanico, and Karen Sanico, ang senior ay magsiselect. Sila yung tatlong, yung si Janet, si Rosalie at si Karen ang magre-recommend kay senior at usually mag-agree naman si senior. Dali, Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Janet, ako, may pamilya ka ba? May anak ka? Ilan ang anak mo? Para ma-record. Ano? Papayag ka ba yung anak mo na 14 years old? Ikasal? Ha? Dili, sir. Dili. Sa unsa man nga rason nga naing anak mo na nga kahimtang, sir. Ako, usa ka ginikanan. Sandali, you Paminawa, just listen to my question and answer my question. Narinig mo yung sinabi niya na kayo na nag-facilitate pagkasal ng mga bata. Dili pa tinuod, sir. Dili tinood. Dili. So we will go back to you later, ha? Pero kung totoo mo niya sinasabi niya, kung gagawin yan sa anak mo, I don't know kung papayag ka. Sigurado kung hindi ka papayag. So we will go back to you. Please continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, klaro yung sinabi mo, Mark, na sina Miss Janet, Miss Rosalie, Miss Karen ay nagre-rekomenda kay Senyor Aguila dun sa pagpapares-pares, pagpili, pagpapares-pares. At usually, nag-a-agree si Senyor Aguila. Opo ma'am. Dagang salamat, Mark. Baka may mga tanong pa kami sa iyo mamaya, pero ngayon pa lang salamat po sa inyong pagsagot. Mr. Chair, gusto ko naman pong tanungin si Elias Renz. With your indulgence, Mr. Yes, Chair. right.
Salamat kaayo. May I be allowed to play the 2-minute video I presented ni Elias Renz during my privilege speech. Renz, ipapalabas ko lang ulit yung video mo ha, bago tayo mag-usap. Ako si Renz, 12 anyos at panidaron ang takas ko sa kapihan sa nakustungas paksol inaagi na nakakita ko dito sa Mindang mga aromas dito ko bayan nakakita ko dito sa po eleksyon so aromas ako ang aromas nandiyan ang tatay dito may dito sa kapihan at kay di mas ganas na o nandiyan ang tatay kay mabungkag mo ng pamilya nga manadun ipatulog ko ito ngay di man sila masugat o kanang minja sa tatay nga yung ko man sila si Jared na nakuhan minja ka daw mga amigo na kaya nila makalayas dito sa among giagihan sa una na alisin dito. Okay, Renz. Your Honor, for a while, Your Honor. Sure po. Sorry. Senator Risa, habang hindi pa Yes, Mr. magsalita Chair. si Renz, balik ko lang muna si Mark. He will be ready in a while, Your Honor. Yeah, Sige lang, Renz. kaya ayos na muna yan pag pwede nang salita. Mark, Sir, yes, sir. nakita mo ang mga anak ni Janet Ahok doon sa loob? Yes, sir. Mismo may yung anak niya na maliit, yung 12 years old ay kasado na po. Kasado na? Yes, sir. Sa isang babae na minor de edad. Anak niya kinasal din? Yes, sir. Oh, Janet, sabi mo ayaw mo Ang pumayag. pangalan ng kanyang anak, sir, Jumong. At Jumong. saka yung babae, ano yun? Janet, may anak ka na Jomong. Pangalan? Naa sir, How old na si Jomong? sa karon mga 15. 15. Nung kinasal siya, anong edad niya? Dili man siya sir Minjo. Ha? Dili siya Minjo sir. Dili siya minjo. Oh, Sulti ni Mark, kasal daw. Kinasal. dili na tinuod Nana sir. sila bata, isa, sir. Ha? May bata na. Yes, sir. O may anak na si Jomong, wala pa. Mahay na usubay ko anak sir. Hindi, sagutin mo. May anak si Jomong, wala pa. Naana siya anak sir. Pero wala siya nagminjo. Ahang isubay kung unsa ang sitwasyon sir, pwede. Sige. Ang bata sir, medyo na ani siya pagkasiawon gamay. Tungod sa social media nga iyang nakita sa sige gamit sa cellphone, ahong nabantayan nagahong anak nga mura siya og naay pagkapalikirohon gamay. Okay, sige, palakiro. Ganito. Oh, anak ko kahit tabuas sir. Just answer my question. Laktob sir. Imong anak, si Jomong, 15 anyos karon dunay anak. Oh sir, How old? tinuod na. How old yung anak? Yung apo mo, anak ni Jomong? How old? Mga mag 2 years na. 2 years na. Sinong mother? Si Matsay sir. Saan si Matsa ngayon? Naa sa kapihan. Nasa kapihan. Paano sila nagkaanak na hindi sila kinasal? Dili man sila nagkasal sir tungod kay nag-uyab man sila. Ha? Nagkauyab ang maong mga bata o dito nagkahilamit sila. Nagkaanak sila sir. O, nagkaanak ha? So, panindigan mo yan ha? Opo sir. Ako, I'm just warning you. Kapag ikaw magsinungaling dito sa hearing na ito, pwede kitang i-cite in contempt at ikukulong kita.
Opo, sir. That goes to everyone here. Ha? Huwag tayo magsinungaling. Dahil ang purpose nitong hearing na ito, makamit natin ang katotohanan at justisya. Wala tayong dapat itago. Opo, Kaya sir. hindi ako mag-hesitate na ipag-isay kayong contempt at ikulong kapag tayo magsinungaling. Buti yung klaro tayo para walang sisihan. Ha? Ulitin ko, Mark. Nakita mo kinasal yung anak ni Tahok? Yes, sir. Sino kasama niya kinasal? Madami sir, may mga minor de edad din. Sila yung pinakaunang kinasal na minor de edad, sir. So, sino ngayon nagsinungaling nga Janet Tahok? Si Mark o ikaw? Siguruhin mo mga sagot mo dahil as I have said, hindi ako mag-hesitate kay kulong kayo dito kapag kayo nagsinungaling. Dili mga Sino tukuan. nagsinungaling? Dili mga Mark o tukuan ikaw? sir mo accept kayo. Mga nag-uyag mo lagi sila. Ha? Wala may gikasal ni senyor. Hila binagahong anak. Nagninjo sila sir. Ila ng kabubuton. Dili na pinagbutan ni senyor. Labi na naho. Sino nagkasal? Mark, sa kanila? Si senior, sir. Si Senyor. Senior Aguila. Senyor Aguila. Sumagot ka. Senyor Aguila. Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya sir, uya, di na tinood. Kanang mga bata, nanghambog rin na sir. Na ako'y witness nga Ay, tudlo-tudlo. Inaw mo kamot, inaw kamot. Kami rin pwede magtudlo-tudlo diri. Inaw mo kamot. Sige, padayon. kanang mga kuwan, kanang mga bata nanghambog rin na sir. Ato. Nanghambog rin Itong mga mga bata. bata na ito, nagyayabang lang. Kay ang pakalanan na si Dilito. Ha? Ano, no? Ang pakalanan na si Dilito kay nanon siya kasuko sa abong grupo sa bayanihan. Ngayon ba, nag-usap tayo dito sa anak ni Ahok. Bakit mo idadamay kagad itong si Kwan? Ang ipasulti si Board Pabrito Galatida. Mamaya na, I'm just asking you. Just answer me squarely. Kinasal mo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Uya, hindi. Kuya, hindi. Uya. I will go back to you later. Please continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Mark. Thank you. Mukhang Thank may you, sir. mga batay sa testimonyang natanggap namin sa mga victim survivors, mukhang mayroon ngang hindi nagsasabi ng totoo. For the record, Mr. Chair, yung anak ni Miss Janet, kahit belatedly, sabihin ko na lang, alias J, 12 po nung ikinasal. At yung asawa ni alias J ay 12 years old din nung ikinasal mula sa kanilang barangay. Ayon sa mga victim survivors, nagkakilala lang sila nung ikasal na sila. Tulad ng karanasan ni alias Jane. Di niya nobyo yung ipinakasal sa kanya, nakilala lang niya nung araw na yon mismo. Ayon sa mga victim survivors, pati si alias J, na anak ni Miss Janet. At ayon din sa aming mga victim survivors, sinabi daw ni Miss Janet sa ibang mga bata, bakit ayaw niyo pumayag? Anak ko nga kinasal. So, meron po talagang kailangang mga balikan na mga sagot nila sa ating mga tanong. Pero, balikan ko muna si alias Renz. Handa ka na ba, Renz, na mag-usap tayo dito sa harap ng Senate Committee? Okay na po. Sorry, kailangan ko Andam na ba ipakita ka, Renz, na mo atubang sa committee? Opo. Okay, salamat kaayo. Sorry lang na kailangan ko ipakita ulit yung video kanina. So, Renz, para lang ma-confirm namin, ilang taon ka na ba ngayon? Ilan ay mong edad? 12, Your Honor. 12 years old ka. Ngayon, ang sinabi mo dun sa video na pinakita namin ulit kanina at pinalabas ko ng privilege speech ko, sinabi mo dun, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Yung mga armas ba na yon, sako-sakong nakita mo, pekeng armas ba yon, Renz? Hindi.
Hindi. So, totoong armas sila. O katong pag-eleksyon. Noong election, Your Honor. So, nakita mo nung eleksyon, ang mga totoong armas. Props lang ba? Props lang ba yung mga armas na yon? Tinuod na armas. Hindi daw, Your Honor, totoong armas. Totoong armas. Kaya ko tinatanong Renz ay dahil sinabi naman ni Mamerto Galanida sa isang interview na yung mga armas daw na yon ay peke lang. Tinuod na armas kay nagay armas sa kuan utuan sa akong tatay si Sami. Totoo daw armas, Your Honor. May armas nga daw yung kanyang tiyohin na si Sammy. Okay, so yung tiyohin mo rin ay mayroong ganong armas, si Sir Sammy, na totoong armas. Renz, bakit ka nasa foxhole at paano ka nakakita ng sako-sakong armas? Dili ko sa paksa lang nakita dito sa kuan mo bahay. Hindi daw sa bahay niya nakita. Doon daw yung nakita niya sa bahay na nag-pass by yung sako-sakong armas, Your Honor. Sa bahay mismo nakita mo yung idinaang sako-sakong armas. Kaninong bahay yun? Ha? Pagin sa balay to. Sa balay. Bahay nila, Your Honor. Bahay ninyo. Opo. Bakit idinaan doon ang sako-sakong, kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Na-train ba ko nung mga mahimong sundalo? Oo. Oo, Your Honor. 12 years old ka rin, tinetrain ka para maging sundalo? Opo. At nung nasa kapihan ka, tulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala. So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old pero hindi ka nag-aaral. Oo. Wala ko nag-aaral. Hindi siya nag-aaral. Train kami dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Trend? Yes, Your Honor. Anong ibig sabihin, Renz, na trend yon sa kapihan? Kung sabot na trend na sa kapihan, Ren. Sa barracks na mo magakot ni kuan buhangin. Yatid Dutch. Sa barracks, kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Barracks, so lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo. Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin. Oo. Para saan? Para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay, so pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks. Oo. So, parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? Halos hindi ko na kailangang itanong. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela na. Kaya bisag 12 yung edad. Di ko niya mo magsusulat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry Ren, sorry. Mr. Chair. Sandali. Haring sa Juan, Haring Aguila, Giris Hilario. Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong kapihan? Ano yan? Totoo ba na itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan, hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung, pwede kong bisya. Ha? Pwede na kong bisya, sir. Pag Tagalog ka kay hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka mag-Tagalog eh. Nakita ko yung mga interview mo. Ang galing mo mag-Tagalog. Tagalog ka. Gamay na, sir. Gamay na ako Tagalog. O sige, kahit gamay lang. Pilitin mo mag-Tagalog. Paano? Sige nga.
yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan, inukulong niya, tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Filario, si Haring Pwede po, sir. Senyor Aguila sa mga bata? Sige, huwag ka Salamat na tayo, Mr. Chair. magturo. Sige, please continue ako. Kanang among kwan, sir, kanang among sa kapihan, wa man, suot kawasan mo ng mga bata, sir. Suot kawasan ng mga bata, dito. Short gawas. Ibig Oo. sabihin, labas-pasok. Oh, So, Renz, labas-pasok lang kayo doon. Pwede kayo makalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. pwede mo na, sir, kay kanang amo sa kapihan, pwede na sila magawas, bisag asa na sila pwede mo gawas. Tinuod nila ng isulti, sir. Okay, again, I am reminding you, Kay kanang among makinig ka muna. Opo, sir. Makinig ka. Opo. Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Aguila. Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos, ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling, gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, ulitin ko. Again, for the record, mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede, sir. Pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil. Opo. Paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo. Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Sige lang. We will go back to you again later. Please continue, Senator Riza. Salamat kayo, Mr. Chair. Siguro, pa-check po natin sa DepEd yung enrollment. At pwede talagang i-cite in contempt ng chair kapag hindi po nagsasabi ng totoo si Senyor Aguila. Yes, Senator Riza. Dito mo yung local situation natin, yung mayor. Mayor, anong sitwasyon doon, mga bata? Mga pag-aaral ng bata? Yung mga taga-kapihan ba? Pwede bumaba? Doon sa mga eskwelahan sa baba? Pwede sila mag-aral? Good morning po, Senator. Sa Socorro, talagang minawala nilang bumaba ang mga bata. At yung sa pag-aaral, no massive during 2019, massive dropout of learners. Massive drop. Technically high school. According to report to the DepEd, 800 plus yung learners na nag-drop out. So, Haring Aguila, sabi ng mga bata na hindi sila nakakalabas sa kapag-aral, sabi ng mayor, regardless wala akong pakialam sa local politics yun doon. Haring Aguila, makinig ka muna. Wala akong pakialam sa local politics yun doon. Kung meron kayong hindi pa kayo intindihan sa politika, ang akin dito yung kapakanan ng kabataan. Ha? Sinabi ni Mayor, wala daw pag-aaral sa mga bata doon, hindi makakalabas. Anong sagot mo ito ngayon? Nasa among counter affidavit, sir, kanay ilang record sa... Hindi ko wala kung counter affidavit mo. Kaya tanong kita ngayon dito. Opo. Open na hearing. Opo. Anong sagot mo? Sana, sir. Ha? Sana, sir. Yung sinasabi ni Mayor na mga bata hindi nakakapag-aral at masyadong bumaba yung enrollment doon dahil nga nandoon na sa kapihan ang mga bata. Yung totoo kasi, sir, yung sa 2019, nag-request me o nagkuhan me o gusto me nga makatukod ng eskwelahan, gumikan kay ang kaladyo ang eskwelahan sa Kuan, sa Lanitak, bila
Wala akong problema dyan, wala akong problema. Ang tanong ko lang, kung nakakalabas sila sa kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa baba. Yes, ano. Yes? Nagagawa sila. So, strike 2 ka na ha? Oo. Kanina, strike 1 ka dito. Oo. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Siguruhin natin ha, yung tama yung sasabi natin. Ha? Haring Aguilar. Ayaw kong puno na yung kulungan namin sa baba. Marami doon. Nandoon yung mga kinulong na ayaw ko na magkulong pa doon. Please, tell the truth. Ha? Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Dahil ang Diyos, gusto ng Diyos, katotohanan ang lalabas sa hearing na ito. Ha? Prangkahan tayo. Ha? Lalabas ang katotohanan dapat. So kung yung version mo ang katotohanan, walang problema. As I said, we're fair here. Wala kaming kinikilingan dito. Ang gusto na namin katotohanan. Kaya huwag niyo kami lukuhin dito. Ha? Hindi kami niyo pwedeng papaniwalain na katapusan na ng mundo bukas at kailangan umakyat tayong lahat doon sa kapihan para masig. Hindi niyo ako pwedeng mapapaniwala ng gano'n. Kaya please lang, magsabi tayo ng totoo dito. Haring Aguilar. Ha? Thank you. Senator Risa, please continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. Muli for the record, 30% lang ng mga bata ang nag-aaral. At sila yung 30% na pinapayagan para makakuha ng 4Ps. At isa na po ito na iniimbestiga ng DSWD. And for the record din, Mr. Chair, bago ko naman tanungin si Elias Coco, yung sinabi po ni Mayor Riza na massive dropout ng 800 plus na mga bata sa pag-aaral noong 2019. Kung di po ako nagkakamali, ito po ang sumunod sa Lindol doon sa Surigao del Norte, sa Socorro, na ginamit na pagkakataon ni na Senyor Aguila na tawagin yung mga kababayan nilang sumunod sa kanya paakyat sa kapihan. So, Mr. Chair, gusto ko naman pong tanungin si Elias Coco. So, Coco, tulad ng tanong ko kina Jane at Renz, ano yung mga naranasan mo doon sa kapihan? Sa imong nagian dito sa kapihan. Kanang masi-masi na pagkanon is pagsol bantayon kay sunod kumanda dyan anak na sumika ng mag-form sunod mga mag-form magmasi-masi may sunod mag-jogging bangin raksak bangin raksak pinapagawa sila ng masi-masi, Your Honor, and then Ano yung masi-masi? unsa man ang masi-masi? kanang training sa marag pareha sundalo na training Parang para sundalo na training, Your Honor. Okay, tulad ng sinabi ni Renz kanina. Ano pang naranasan mo, Coco? Pinababantay sila sa foxhole at may mga formation sila, mga jogging at mga masi-masi. Yung punishment, masi-masi, Senator Risa, it's a form of punishment sa military, sa police. Yan sabi yan, masi-masi. Punishment in mass. Masi-masi. So, yung bang nagmasi-masi sa inyo, ano yun, mga dating sundalo, dating police? Ang nagbasi-basi ba ninyo, dati ba kuno sundalo or mga Dating pulis? Dating pulis? itong nangundang na polis Ha? itong nangundang na Nangundang, yung nag-stop na pulis, Your Honor. Nag-stop na pulis. So, nag-resign na police or nag-awol na police, whatever, basta dati siyang police Yeah. na huminto na. Sino pangalan? Ano pangalan? okay basta kay polis to
Ha? Hindi niya alam, Your Honor, basta pulis yun. Sa police? Ah. Okay, thank you, thank you. Salamat kaayo, Mr. Chair. Medyo familiar din sa akin yung term Coco, yung masi-masi, kaya tinanong ko kung yan ba ang sinabi mo kasi kahit yung late husband ko, PNP, nung habang siya'y nabubuhay. Ano naman ang pagkakilala mo kay J. Renz Kilario, kay Senyor Aguila? Kung sa imong pagkaila ni J. Renz Kilario or Senior Aguila, Ingon siya na siya ko na ang Ginoo. sinabi niya sa siyang Panginoon, Your Honor. So, consistent, no? Kayong tatlo, ni na Jane at Renz, Panginoon ang pagkakilala kay Senyor Aguila. So, ikaw naman, Coco, bakit ka tumakas sa kapihan? Ngano ni takas mo ka sa kapihan? For a while, Your Honor. Okay po. Sorry, Coco. Your Honor, can we give him a little while, Your Honor? Yes, of course po, Mr. Chair. Sige, we proceed with the other siguro. Kuha mo ng composure ni Coco.